kila Karen, naimbitahan kami dito at dito nga ang unang lugar kung saan ako nagsalita nung si Karen ay mawala. At ito ngayon, ang pang-5 taon niya at dito rin the same venue, pero hindi ko maipapangako na ito na ang huli dahil hanggat hindi inilalabas sila Karen at Sherlyn, nandito kami ni Nanay Linda, laging magkatuwang sa hirap at ginhawa. Nagpapasalamat po kami sa UP, faculty, mga estudyante na nakikiisa sa amin sa buong 5 taon ng aming pakikibaka. Sa mga legal na procedure na pinagdaanan namin, hindi ko na po ulitin dahil nabanggit na ni Nanay Linda. Ang masasabi ko lang, doon sa inilabas ng Supreme Court, nakakatuwa. Natutuwa kami sa kanilang desisyon. Subalit, nalulungkot kami sa haba ng panahon, halos 3 taon bago sila nakapagdesisyon. At ang sabi nga ni Mr. Empeño, yung habang taon na yon, almost 3 years, ito daw ang retreat ng mga justices sa mga militar. Dahil, kaya ganon kahaba ang kanilang desisyon. Pero sabi ko nga, hindi kami titigil. Dapat sana ang desisyon nila ay hindi lang ilitaw, isurface yung 3, sina Tatay Merino, Sherlyn at Karen. Dapat sana hinuli na yung mga respondent namin. Kasi puro denial sila. Bigyan na kagad sana sila ng kaparusahan. Kaya retired General Palparan, sabi nga ng yung retired PNP General Ebdane, ang aming governor, sabi niya, kung wala siyang kasalanan, ba't siya umamin? Sabi niya, isang katangahan, kahangalan sa kanyang parte. Ay hindi nga niya ginawa, bakit inaamin niya? May mga pagkakataon na makikita o maano natin na talagang may pag-amin siya na nasa kanila sina Sherlyn at Karen at yung mga iba pang biktima ng enforced disappearances. So, inuulit ko po, hanggat walang katarungang nakakamit sa aking anak na si Karen, hindi ako titigil ang aking pamilya. Tuloy po ang laban para sa kanilang kalayaan. Katarungan para kay Karen Empeño. Katarungan para kay Sherlyn Cadapan. Katarungan para sa iba pang mga enforced disappearances. Maraming salamat po.